Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Lino. Taong 1975, probinsya ng Negros. Marami sa atin ang naniniwala na tanging mga mortal lang ang nabubuhay sa mundong ito. Kaso nga lang ang katotohanan, may mga nilalang na mula sa hindi kilalang dimensyon ang piniling manirahan kasama nating mga tao. Nakikihalubilo, nakikisalamuhan na parang normal. Hindi natin matukoy kung ano ang pinagkaiba dahil may kakayahan sila na gayahin ang anyo ng tao. Kahit ang mga nilalang na naninirahan sa kagubatan, ginagamit nilang balat kayo upang makakilos ng maayos. Sa parehong mundong ginagalawan nating mga mortal, ito ang napatunayan ng ating tagapakinig na si Lino. Nang mga panong ito 14 na taong gulang pa lang si Lino, isinilang at lumaki sa syudad ng Bacolod. Ngunit sa tuwing bakasyon, umuwi ito sa bayan na pinagmulan naman ng kanyang mga magulang sa bayan ng La Castellana. Masasabing kahit papano, nasanay si Lino sa pamumuhay doon. Sa kabila ng karangyaan, hindi ito sinanay ng mga magulang na umaasa sa ibang tao. Marunong sa gawaing bahay at higit sa lahat disiplinado pagdating sa lahat ng aspeto ng buhay. Panganay sa 5 magkakapatid, kaya naman sa murang edad tinuruan na siya ng ama na maging responsable dahil siya lang ang palaging kasama ng nakababatang kapatid sa tahanan. Merong isang kasambahay na nagbabantay sa 2 nakababatang kapatid. Ngunit maliban doon, si Lino ang halos gumagawa ng lahat. Masasabi ding may kakaibang katangian ng binata dahil nagagawa nitong pasunurin ang mga nakababatang kapatid. Hindi dahil sa takot, kundi bilang respeto. Bagay na ipinagmamalaki ng kanyang mga magulang. Panatag ang mga ito na maiwan sa tahanan ang mga anak dahil alam nila na magiging maayos ang mga ito. Normal na buhay lang ang meron si Lino, kaso nga lang nabago ito nang minsang magkasakit ang isa sa mga nakababatang kapatid ng binata. Bumagsak ang katawan ng 8 taong gulang na paslit. Dinala sa ospital. Ang ipinagtataka ng mga magulang ni Lino, walang nakitang dahilan ang mga doktor kung bakit nagkasakit ang paslit. Hindi ko alam kung ano nangyari kay Casimila. Maging ang mga doktor, wala ring makitang dahilan. Normal ang lahat ng pagsusuri nila. Wika ni Tomas. Hindi pwedeng magkasakit ang anak mo nang walang dahilan, Tomas. Mas makakabuti siguro. Humingi tayo ng ikalawang opinyon mula sa ibang doktor. 3 eksperto na ang nilapitan natin, Mila. Pare-pareho lang ang naging resulta. Isa na lang ang naisip kong paraan. Bakit hindi natin siya dalhin kina tatay sa La Castellana? Pero anong may tutulong nun, Tomas? Kung walang magawa yung mga eksperto dito sa syudad, ano pang magagawa ng mga doktor? Hindi natin dadalhin si Tomas sa doktor. May kilalang manggagamot si na tatay. Wala naman siguro masama kung papatignan natin ang anak mo. Alam mo, Tomas, hindi ako naniniwala sa mga ganyan eh. Pero kung talagang mapilit ka, sige. Patignan natin si Cassie. Total bakasyon naman, di ba? Walang pasok ang mga bata. Isama natin silang lahat. Mas mabuti pa nga nang makapagpahinga naman yung kasambahay natin kahit ilang linggo lang. Pag-uusap ng mag-asawa. Kinagabihan inuwi nila ang paslit sa bahay. Naganda upang bumiyahe pauwi ng La Castellana. Kinabukasan maaga pa lang umalis na ang mga ito. Hindi naman kalayuan ang bayan ng La Castellana mula sa syudad ng Bacolod, kaya madali nilang narating ang lugar. Medyo mabundok at puro malawak na tubo ang nasa paligid. Hindi pa nasisemento ang ilang bahagi ng mga daanan
dahil na rin sa malaking truck na naghahakot ng tubo tuwing gapasan. Matapos ang ilang oras ng paglalakbay, narating ng mga ito ang tahanan ng ama ni Tomas. Nagulat ang matanda dahil hindi nito inaasahang mapapaaga ang pag-uwi ng mga apo. Aba, tignan mo nga naman. Mukhang napaaga ang uwi niyo Akala ko, papatapusin mo lang ang gapasan. Sa susunod na linggo pa gagapasin ang mga tubo niyo. Ito ang dahilan kung bakit tuwing bakasyon, umuuwi sina Tomas sa lugar para ipagapas ang kanilang malawak na tubuhan. Alam ko po yun, tay. Pero iba ang sadya namin. Si Cassie may sakit Pinatignan namin sa mga doktor pero wala silang nakitang dahilan. Lahat ng pagsusuri negatibo. Siguro, dahil lang sa polusyon ng syudad ang pagkakasakit ng apo ko. Mahusay ang pagpapasya mo na iuwi siya dito para naman makalanghap ng sariwang hangin at makapaglaro sa damuhan. Tama po kayo, tay. Gusto ko rin pong patignan si Cassie sa mga kakilala niyo manggagamot. Ang alam ko hindi naniniwala ang asawa mo sa mga ganyan. Sigurado ka bang ayos lang sa kanya? Napag-usapan na po namin ang tungkol sa bagay na ito at pumayag naman siya. O siya, sige. Mamayang hapon pupuntahan natin si Gabriel. Isa siya sa mga bagong sibol na albularyo dito sa atin. Mahusay ang taong yun Siguradong may magagawa siya. Sa ngayon, ipasok mo muna ang mga bata nang makakain ng pananghalian. Pag-uusap ng mag-ama. Pagsapit ng hapon, dinala ng mga ito ang nakababatang kapatid ni Lino sa sinasabing manggagamot. Sumama ang binata dahil gustong makita kung ano ang gagawin nito sa paslit. Lino, bakit sumama ka pa? Gusto kong nasa tabi ko si Cassie. At saka para makita ko din kung anong gagawin ng albularong yun sa kapatid ko. Baka mamaya paiyakin niya si Cassie Wika ni Lino. Napakaselan mo talaga pagdating sa mga kapatid mo Huwag kang mag-alala. Mabait si Gabriel. Siguradong magugustuhan siya ni Cassie. Ewan ko nga ba sa batang yan. Lagi siyang napapaway sa lugar namin dahil sa mga kapatid niya. Yan ang magandang katangian ng isang panganay, Tomas. Bakit? Ganon din naman ang manong kadoy mo sa iyo nung nabubuhay pa siya. Kung sa bagay, tama nga po kayo. Mukhang nasa dugo na natin ang ganong ugali. Hindi mo may kakaila ang bagay na yon, Tomas. O siya, nandito na tayo. Ibaba na sa kotse ang bata. Bumaba ng sasakyan ng pamilya. Pumasok sa bakuran ng isang bahay. Nagawa sa kawayan ang dingding. Kugon ang bubong. Nakita nila ang isang binatang nakaupo sa gilid ng pintuan habang humihigop ng kape. Magandang hapon, Gabriel. Naabala ba namin ang pagpapahinga mo? Magandang hapon naman po, Kahulian. Hindi naman. Ang totoo, inaasahan ko na ang pagdating nyo. Bakit ngayon nyo lang naisipan dalhin ng bata dito? Nagulat si Tomas. Napakabata pa ni Gabriel at ang pinaka nakakapagtaka kung bakit ito sinabi na inaasahan ng binata ang kanilang pagdating. Teka, tay. Siya ba yung sinasabi mong manggagamot? Ang bata naman nata, baka nag-aaral lang yan o hindi kaya alalay. Hindi, Tomas. Siya mismo si Gabriel. Oo, mas bata siya kung ikukumpara sa atin. Pero malawak ang karanasan ng taong ito kaya magtiwala ka. Hindi na nagsalita pa si Tomas. Kailangan niyang magtiwala sa ama dahil ito ang higit na nakakalam. Binuhat nito ang anak papasok sa tahanan ni Gabriel. Nagsimula ang binata na suriin si Cassie. Sa palagay ko, tama ang sinasabi ng mga doktor. Walang sakit ang anak niyo. Ano? Paanong walang sakit? Ilang araw nang hindi makakain ng maayos ang anak ko. Hindi rin siya lumalabas ng tahanan. Palaging nakakulong sa kwarto. Ganun ba? Sabihin mo sa akin,
Kasi ang pangalan mo, 'di ba? Nahanap mo na ba ang nawawala mong laruan? Hindi pa po. Kaya nga po ako malungkot eh. Hindi ko po maalala kung saan ko nilagay yung laruan ko. Ano? Dahil sa laruan, hindi ka kumain at nagkulong ka sa kwarto ng mahigit 5 araw. Kasi, ano ka bang bata ka? Habang pinagsasabihan ni Tomas ang paslit, biglang tumayo si Lino at hinarangan nito. Huwag mo namang pagalitan si Cassie, Tay. Alam mo naman yung ugali niya simula pa noon, di ba? Hindi siya napapakali kapag nawala ang gamit niya. Palibasa, lagi kayong wala ni nanay. Kaya hindi niyo alam yung bagay na yun eh. Cassie, parang alam ko kung nasan yung laruan mo. Hindi ba dinala natin sa parke? Baka naiwan sa sasakyan. Baka nandun yun, tara tignan natin. Nagkatinginan ang dalawang nakakatanda. Napayuko na lang si Tomas dahil alam niya na totoo ang sinabi ng anak. Maya-maya ay bumalik si Lino kasama ang kapatid. Laking gulat ni Tomas. Masigla na ito na parang walang nangyari. Nahanap ko na po yung laruan ko. Salamat kuya. Tara, uwi na po tayo, Lolo Julian. Sige. Pero magpasalamat ka muna kay Kuya Gabriel mo. Siya ang nagsabi tungkol sa laruan. Salamat po Kuya Gabriel. Una na po kami ha. Sige, mag-iingat ka. Sa susunod, ingatan mo mga laruan. Huwag mong iwanan kahit saan. Laking pagtataka ng mga ito kung paanong nalaman ni Gabriel ang problema ng bata. Lalo na si Lino. Umiral ang kuryosidad. Hindi napigilang magtanong. Sandali lang Kuya Gabriel. Paano niyo po nalaman na dahil sa nawawalang laruan kung bakit nagkakaganyan si Cassie? Ayun ba? Sinabi lang sa akin ng mga kaibigan ko. Sige na, may iwan ka naman kasama mo. Pero marami pa akong tanong eh. Pwede bang pumasyal dito sa susunod? Bakit hindi? Sige lang. Salamat Kuya Gabriel. Sige po una na ako. Matapos ang kaganapang iyon, naging usap-usapan sa tahanan ni Mang Julian ang nangyari. Hindi makapaniwala ang mga ito. Walang sakit ang paslit. Samantalang si Lino naman, nakapako ang atensyon sa gagawin kinabukasan. Maagang nagising ang binata, tinapos ang mga gawaing bahay. Matapos ay nagpaalam itong aalis para magpunta sa kakahuyan. Ang aga pa. Anong gagawin mo doon, Lino? Maunguha po ng panggatong at mga ligaw na prutas. Sige po tay, alis na ako Dali-daling tumakbo si Lino papunta sa kakahuyan. Nang makarating na ito sa lugar, nagsimulang mamitas ng mga ligaw na prutas. Habang nasa taas ng kainito, nakita nitong naglalakad sa ilalim si Gabriel. Dali-daling bumaba ang binata at kamuntikan pang mahulog. Hoy, ano ka ba naman? Mag-iingat ka. Teka, ikaw yung apo ni Mang Julian, di ba? Opo, ako nga po. Lino po ang pangalan ko. Kumusta kayo kuya? Ano ginagawa niyo dito? Namamasya lang habang nag-aanap ng mga lamang gamot. Ikaw ang aga-aga. Bakit nasa taas ka ng puno? Paborito ko po kasi yung kay Mito kuya. Kumuha ako ng marami. Gusto mo ba? O sige, tara. Napapagod na rin ako maglakad eh. Naupo ang dalawa sa ilalim ng puno habang nag-uusap. Napansin ni Gabriel ang suot na pulseras ni Lino. Ang ganda naman ng suot mong pulseras. Saan galing yan? Ay, ito po ba? Bigay lang sa akin ni nanay. Gawa daw po sa kabibe. Kung gusto mo, sa'yo na lang. Tinanggal ng binata ang pulseras. Isinuot sa kamay ni Gabriel. Naku, baka magalit ang nanay mo ha. Huwag na lang kaya. Hindi yan kuya. Hindi niya mapapansin yan. Kunin mo na.
Isipin mo na lang na pagpapasalamat ko yan dahil nagamot mo si Cassie. Hindi na kailangan. Wala naman talagang sakit ang kapatid mo eh. Pero doon nga ako nagtataka. Paano nyo nalaman na walang sakit si Cassie? Hinawakan nyo lang naman yung kamay niya. Yung mga doktor, tinutusok pa nila ng karayom yung kamay ng kapatid ko para kunan ng dugo. Ganon talaga ang pamamaraan nila. Iba naman ang sa akin. Sa pamamagitan ng pandama, nalalaman ko kung may sakit o wala ang pasyente. Pandama? Mukhang mahirap yun ah. Tama ka, Lino. Mahirap nga ang ganong pamamaraan. Pero kapag nasanay ka na, madali lang. Bakit mo na itanong? Gusto mo bang matuto ng panggagamot? Ha, hindi po ah. Nagtataka lang ako kasi kaya naman palang malaman kung may sakit ang isang tao sa pamamagitan ng pangdama ng pulso. Bakit kailangan pa na magamit? Ang kaalaman naming mga albularyo ay mula sa lumang pamamaraan. Hindi namin binago dahil ito ang nakasanayan namin. Pag-uusap ng dalawa. Inabot ng tanghali ang mga ito sa pag-uusap. Maraming nalaman si Lino mula kay Gabriel, lalo na sa aspeto ng espiritual. Nalaman din ng binata ng pamamaraan sa panggagamot ni Gabriel, pinaghalong espiritual at pisikal na aspeto. Hindi lang yon ang huling pagkikita ng dalawa. Dahil na mga sumunod na araw, bumibisita na si Lino sa tahanan ni Gabriel. Lino anak, mukhang palagi ka nang ginagabi sa pag-uwi ah. Saan ka ba nagpupunta? Tanong ng ama habang papasok sa tahanan. Pasensya na po tay. Nalibang ako sa pakikipag-usap kay Kuya Gabriel. Gabriel, yung manggagamot na pinunta natin, o anong pinag-uusapan nyo? Wala naman po kung ano lang ang maisipan. Nakakaliw kasing kausap si Manong Gabriel. Bukod sa napakakwela, magaling siyang magpaliwanag ah. Ang dami niyang nalalaman tungkol sa mga engkanto. Baka mamaya niyan, malaman ko nagpapaturo ka na kung paano maging albularyo ha? Hindi po tay no. Wala po sa isip ko ang maging manggagamot. Pero kung yon ang kapalaran ko, bakit naman hindi? Wala naman sigurong masama, di ba? Ang sabi nga ni Manong Gabriel, magiging magaan ang buhay mo kung matututunan mong tanggapin ang kapalaran mo. Aba, lumalalim na ang pananalita mo ah. Maganda yan anak, kahit papano meron kang natututunan. Pero mag-iingat ka pa din dahil kung ano man ang gusto mong pasukin, hindi yan biro ah. Naiintindihan ko naman po yun tay. At saka kilala niyo ako, di ba? Kailan ba ako nagsalita at kumilos nang hindi pinag-iisipang mabuti? Manang-mana ka nga sa lolo Julian mo. O siya, pumasok ka na. Inaantay ka ng mga kapatid mo. Matapos ang pag-uusap, tumuloy sa loob ng bahay ang binata. Napansin naman ito si Mang Julian na natutulog habang nakaupo. Pinagsabihan ang mga naglalarong kapatid na huwag mag-ingay. Tahimik na mga oras na yun dahil maagang natapos ang araw sa kanilang lugar. Hindi pa naaabot ng linya ng kuryente ang kanilang baryo kaya maagang natutulog ang mga tao. Hindi sanay si Lino na matulog ng maaga kaya habang nagpapaantok, naupo ito sa tapat ng bintana. Pinag-isipan nito ang lahat ng mga sinabi ni Gabriel, lalo na ang tungkol sa mga engkanto na naninirahan sa mundo ng mga tao. Hindi nila ito gaanong natalakay dahil papalubog na ang araw nang mabanggit ng binatang manggagamot ang tungkol dito. Sa isip ni Lino, ito ang pinakaunang bagay na itatanong niya kay Gabriel bukas. Ilang sandali pa dinalaw na ng antok ang binata. Naiga ito ng ilang sandali at nakatulog. Kinabukasan, madilim pa lang ay gising na si Lino. Nagwalis ito ng bakuran nang matapos ay pinakain ang mga alagang hayop at nag-igib ng tubig.
Nagising si Mang Julian dahil nasa likod lang ng silid nito ang tapayang imbakan. Dinig ang malakas sa pagbuhos ng tubig sa lalagyan. Dumungaw ito sa bintana at nakita si Lino. Aba, ang aga mo yatang nag-igib ng tubig. May pupuntahan ka na naman ba? Opo, pero mamaya pa pag natapos ko na po yung lahat ng mga gagawin sa bahay. Sige na po lolo, ipagpapatuloy ko na muna yung pag-iigib. Mangangahoy pa po ako at magsisibak eh. O sige, pero dahan-dahan lang ha. Baka mapuwersa ang katawan mo. Mamaya niyan magkasakit ka pa. Ay nako, nagsasalita pa ako, malis na eh. Manang-mana sa iyong apo mo tay. Hindi may kakaila. Pareho kayo ng ugali. Hindi mo ba nakikita ang sarili mo sa kanya? Punong-puno ng kuryosidad. Napakalikot ng imahinasyon. Pero masasabi ko, hindi naman masama ang nagiging libangan ng anak mo. Marami siyang natututunan mula kay Gabriel. At kung ako ang tatanungin, mas mabuti na ang ganon kaysa makipag-usap yan sa mga kabataan sa kabisera. Ang babata pa, wala nang ginawa kung hindi magbisyo. Nang matapos ni Lino ang gawain, nagpaalam na ito papunta kay Gabriel. Nagbalot pa ng ilang kakanin at kung anong makakain ng binata para dalhin sa kaibigan. Ngunit habang nasa daan, hinarang ito ng mga kabataan sa kabisera. Pilit inabutan ng sigarilyo, kaso nga lang ayaw tanggapin ng binata, kaya nagalit ang mga ito. Alam mo, napakayabang mo ha. Dayo ka lang dito. Huwag mo sabihin po ka ni Mang Julian. Hindi kami natatakot sa kanya. Kaya kung ayaw mong magulpit, tanggapin mo to. At matuto ka makisama. Pasensya na kayo, hindi talaga ako naggaganyan eh. Masama sa katawan ng sigarilyo. Biglang sinampal ng isa sa mga kabataan ang hawak na sigarilyo. Talagang matigas ka? Pwes, masasaktan ka ngayon. Ginulpe ng mga kabataan si Lino. Sakto naman na napadaan si Gabriel, kaya naawat ang mga ito. Itigil niyo yan. Tama na. Bakit niyo binubugbog si Lino? Huwag kang makialam dito, albularyo ah. Baka pati ikaw, mapagbalingan ko ng galit. Hindi ko na uulitin ang sinabi ko. Tumigil ka! Paano kung ayoko? Anong gagawin mo? Hindi mo magugustuhan. Kaya ihinto mo yan, Carlo. Biglang natigilan ang mga kabataan na tila nakakita ng kung ano. Isa-isang nagsialisan ang mga ito. Naiwan si Lino na nakahandusay. Sinasapo ang braso. Aray, ang sakit ah. Parang nabalian yata ako ng braso. Huwag kang gagalaw, sandali lang. Kukuha ako ng panali. Tinalian ni Gabriel ang braso ng binata. Inalalayan ito papunta sa kanyang tahanan. Pagdating doon, sinuri ng binata ang braso ni Lino. Ano kuya? Nabali po ba yung buto ko? Oo, Lino, pero huwag kang mag-alala. Kaya kong pagalingin yan. Bago pa man makapagsalita si Lino, biglang inilapat ni Gabriel ang kanang kamay sabay ihip. Nakaramdam ng banayad na init ang binata. Unti-unting kumalma ang pakiramdam hanggang sa tuluyang nawala ang sakit. Nawala yung sakit kuya. Anong ginawa mo? Paano nangyari yun? Sikreto lang natin to ha. Huwag mong sasabihin sa iba. Teka, matanong ko lang. Bakit ka ba binugbog ng mga yon? Inalok kasi nila ako ng sigarilyo eh. Hindi ko tinanggap kaya nagalit yung mataba. Si Carlo. Talagang masama yung ugali nun, palibasa. Hindi naturuan ng mabuting asal. Ayan mo, hindi na sila uulit. Ano, kumusta ang pakiramdam mo? Maayos na po. Pero anong ginawa mo? Bakit ang bilis gumaling? Yun ang kakayahan na ibinigay sa akin, Lino. Sasabihin ko sa iyo ang katotohanan.
Hindi talaga ako taga dito. Dayo lang ako sa lugar. At darating ang panahon, lilisanin ko rin ang baryong ito. Pareho lang naman tayo kuya eh. Hindi naman ako taga dito. Kaso, dito pinanganak si Papa eh. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Pero malalaman mo balang araw, Lino. Ano? Kaya mo na bang maglakad? Sa palagay ko po kaya na. Pero mamaya na ako uuwi. Wala naman akong gagawin sa bahay at saka baka magalit si na Lolo Julian kapag nakita nilang punit yung damit ko. Naku, sayang yung mga kakanin na dala ko kanina. Huwag mo nang alalahanin yun ng mahalaga, hindi ka napahamak ng gusto. Konting pahinga lang, mawawala na yung sakit ng katawan mo. Hindi pa rin lubusang nauunawaan ni Lino ang ibig sabihin ng mga kataga na binitawan ni Gabriel. Ngunit ang mga sumunod na araw, isang hindi inaasahang pangyayari ang lumantad na lubusang nakapagpaunawa kay Lino tungkol sa totoong katauhan ni Gabriel. Nalaman ni Mang Julian ang nangyari sa apo, kaya pinagbawalan niya itong lumabas ng bahay sa loob ng ilang araw. Wala namang nagawa si Lino dahil ayaw niyang magalit sa kanya ang mga magulang. Ngunit isang araw, may mga taong nagpunta sa kanilang tahanan upang kumubra ng sweldo. Narinig ni Lino ang pinag-uusapan ng mga ito. Napag-alaman niya na may nangyari kay Gabriel. Ayon sa mga tao, sinunog ng mga hindi kilalang kalalakihan ng bahay ng binata. Nakita nila ang sunog na katawan nito sa loob ng tahanan. Hindi mapakali si Lino, kaya kahit pinagbawalan ng mga magulang, pumuslit para puntahan ang kaibigan. Halos pagsukluban ng langit at lupa si Lino nang makita ang natupok na kubo. Ni hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong makapagpaalam. Naupo ang binata sa ilalim ng puno kung saan sila laging nag-uusap ni Gabriel. Sinasariwa ang mga alaala sa lugar. Hindi makapaniwala si Lino na wala na ang pinakamabait na taong nakilala. Hindi ko alam. Yun na pala yung huli nating pag-uusap. Sana naintindihan ko yung mga sinabi mo. Balang araw, aalis ka rin sa lugar na to. Pero saan ka ba nagpunta, Kuya Gabriel? Bakit hindi ka nagpaalam sa akin? Nanatili itong nakaupo sa ilalim ng puno, patuloy na umiiyak. Hindi matanggap ang sinapit ng kaibigan. Ni minsan hindi niya naisip na may mga taong gagawa ng ganun sa isang tao na mabait na kagaya ni Gabriel. Biglang nabalik sa wisyo si Lino nang may taong tumayo sa kanyang tabi. Sino bang iniiyakan mo dito, bata? Wika ng isang matipunong lalaki na nakasuot ng puting damit. Napatingala si Lino. Nakita ang maamo nitong muka. Mahaba ang buhok. Kulay ginto at asul ang mga mata. Tirahan po kasi ito ng kaibigan kong si Gabriel. Sinunog ng mga masamang tao yung bahay niya. Sa kasamaang palad, hindi nakaligtas yung kaibigan ko eh. Kung may magagawa lang sana ako para tulungan siya. Naupo ang lalaki sa tabi nito. Hinawakan siya sa balikat. May mga pangyayari na kailangang maganap. Lahat ng mga ito ay may dahilan. Kaya wag mong sisihin ang sarili mo kung wala kang naitulong. At isa pa, hindi naman magbabago ang tingin sa'yo ng kaibigan mo. Nasabi niya din sa akin yan eh. Pero wala na siya ngayon. Malaki ang pagsisisi ko kasi ang dami niyang naitulong sa akin pero ako, wala man lang akong nagawa. Hindi totoo ang sinasabi mo. May nagawa ka. Hindi mo nga lang alam. Huwag kang mag-alala. Dahil habang nananatili sa puso't isip mo ang alaala ng kaibigan, patuloy siyang mabubuhay.
Mauna na ako. Napadaan lang ako dito eh. Tumayo ang lalaki at naglakad. Itinaas nito ang kamay at kumaway. Nanlaki ang mga mata ni Lino nang makita ang pulseras na ibinigay nito kay Gabriel. Napangiti ang binata at saka pa lamang napagtanto ang sinabi ng kaibigan. Dayo lang siya sa lugar. Alam ni Lino na ang taong nakausap at si Gabriel ay iisa. Mag-iingat ka, Manong Gabriel, ha? Huwag kang mag-alala. Hindi mawawala sa puso't isip ko lahat ng itinuro mo sa akin. Lumingon ang lalaki at ngumiti. Matapos ay naglaho, kasama ng manipis na usok. Sa paglipas ng mga taon, patuloy na binabalikan ni Lino ang dating tirahan ni Gabriel upang makipag-usap sa hindi pangkaraniwang kaibigan. Bagaman hindi niya ito kasama, patuloy pa rin ginagawa ni Lino ang mga nakasanayan. Nagdadala ng pagkain at matamis na inumin sa puno kung saan niya nakilala si Gabriel. Ang taong engkanto na namuhay bilang tao. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Yani. Taong 1987. Hulo, Sulu. Habol ni Yani ang hininga pagkatapos tumigil sa pagtakbo. Nakaramdam ng ginhawa nang mailigaw ang mga humahabol sa kanya. Kaso nga lang siya ang namroblema dahil napadpad sa ibang lugar. Lubak-lubak na daan ang bumungad. Kagubatan ang magkabilaan. Maririnig pa ang ingay ng mga ligaw na hayop. Naghanap siya ng masisilungan dahil nakaramdam ng pagkahilo sa matinding sikat ng araw. Dagdag pa ang gutom at uhaw. Makaraan ng ilang sandali nakarating sa bahagi na meron ng tahanan. Dumiretso siya sa tindahan upang humingi ng tulong. Manong, magandang araw. May papakiusap sana ako. Pwede bang makaingi ng tubig at kaunting pagkain? Gulat na tumingin sa kanya ang matanda. Pero kalaunay nagbigay dahil sa awa. Ako si Julio. Mukhang galing ka sa malayong lugar. Paano ka napadpad dito? Yani ho ang pangalan ko, Manong Julio. May tulisan na dumayo sa lugar namin eh. Dinakip ang mga bata. Tinulungan ko pero ako naman ang natangay nila. Mabuti na lang natakasan eh. Etong lugar niyo po ang bumungad sa akin. Hindi bago ang kwento mong yan. Marami ang kagaya mong napapadpad dito dahil dinakip ng masasamang loob. Marami na ako natulungan para makabalik sa kanilang pinanggalingan. Taga rito po ba'y nandudukot? Alam niyo po ba yung dahilan? Binuksan ng matanda ang pintuan at pinapasok siya. Dito tayo mag-usap upang walang makakita sa'yo. Delikado sa katulad mong dayo, baka mapagkamalang ka. Masasagot ko ang tanong mo ng batay sa aking karanasan. Hindi ko alam, malamang naniniwala ka naman sa aswang. Nagulat si Yani sa sinabi nito. Tumango na lamang bilang sagot. Opo. May kinalaman po ba sa nilalang yung nagaganap sa kagubatan? Ang yumao kong anak, si Bert ang nakatuklas dahil sinubukan niyang umanib sa grupong iyon upang malaman. Pinangungunahan ng mayamang pamilya ang sindikato. Hindi sila nandurukot para sa pera. Gusto nilang matugunan ang pangailangan ng sikmura. Kumunot ang noo ni Yani sa sinabi nito. Naintindihan ang ibig sabihin. Kung ganon, aswang ang pamilyang yun. Sigurado po kayo? Hindi sumagot ang matanda. Sumenyas na tumahimik muna. Inasikaso nito ang mga lalaking huminto. Bumili ng pagkain sa tindahan. Manong Julio, wala po ba kayo nakitang lalaki dito? Bagong muka. May inaabol kami kanina pero hindi naabutan eh. Wala bang napadpad dito? Wala naman iho. Wala kong napansin na bagong muka. Ganun po ba? Sige ho, magandang araw uli sa inyo. Mauna na ho kami. Napabuntong hininga ang matanda pagkaalis ng mga ito.
Salamat lang pala yung bayad dito sa tindahan nyo, Manong. Hindi pa nagbayad ng salapi yung lalaking yun ah. Bakit nyo po pinalis? Pabayaan mo na, Yani. Nasanay na ako sa kanila eh. Hindi pwedeng magsalita kapag sila na ang kaharap. Hindi ko isusugal ang aking buhay kapalit ng kakarampot na barya. Napabuntong hininga si Yani. Hindi makapaniwala na ganito ang sistema sa lugar. May kakilala ko sa barangay namin. Pinsan ko ang kapitan. Kung gusto mong magpatulong para makauwi sa inyo, magsabi ka lang. Sa ngayon kumain ka muna. Maraming pagkain dyan sa mesa. Magpakabusog ka lang, huwag kang mahiya. Tahimik na kumakain si Yani. Abala ang matanda sa pag-aasikaso ng tindahan. Marami ang bumibili, pero kagad ding umaalis lalo na sa tuwing may napapadaang sasakyan. Para bang natatakot ang mga tao rito. Patuloy siyang nagmamasid. Meron pang natuklasan. May iilang armadong lalaki na dumaraan. Hindi to alagad ng batas dahil nakasibilyan lamang. May takip sa muka ang karamihan. Huminto sa tindahan ng iba upang makatangay ng pagkain. Meron pang pera ang punterya. Julio, nauumay na ako sa paninda mong pabalik-balik ah. Pahingi nga ng pera. Bibili ko sa kabilang tindahan. Hindi man sang-ayon si Manong Julio. Wala nang nagawa ng tutukan ng baril. Ibinigay niya ang salaping laman ng lalagyan. Nagpumilit pa itong kunin ang lahat ng kita. Gaganti sana si Yani, pero mariing sumenyas ang matanda na huwag kikilos. Pagkaalis ng mga ito ay nilapitan siya ni Manong Julio. Yani, hindi ka pwedeng magpadalos-dalos. Bawat maling galaw sa lugar na ito ay buhay ang kapalit. Mga armado sila, kaya kung maaari huwag kang kikilos. Manong, hindi na tama yung ginagawa nila. Hindi sila pwedeng umasta na parang mga hari. Matagal nang mali ang nagaganap sa lugar na ito. Nasanay na lang kami. Ikaw na Dayo. Makikiusap ako na sundin mo na lamang ang mga sinasabi ko kung gusto mong makaalis ng buhay dito. Napabuntong hininga na lang si Yani. Mahirap para sa kanya ang sumunod sa sinabi nito. Dahil wala sa bokabularyo niyang tumingin lamang habang merong inaagrabyado. Mabilis ang kanyang mga kamay para lumaban. Tumango na lamang siya para matapos na ang usapan. Nanatili siya sa tindahan ni Manong Julio hanggang sa sumapit ang gabi. Wala naman itong reklamo. Natuwa pa dahil may kasama. Ilang taon na rin ang lumipas nang huling may kasama ako dito. Pagkatapos kasing malaman ng yumao kong anak ang tungkol sa grupong yon, tinugis niya. Hindi tinigilan hanggat may humihinga. Sa katunayan, kung sino man ang maglalakas loob na alamin ang bagay na yon, matatagpuan na lamang nakahandusay. Pinapapatay nila. Mabuti po kayo hindi nadamay. Alam niyong tungkol sa kanila. Oo, pero hindi nila alam na anak ko si Bert. Magkaiwalay kasi kami. Dito ako sa tindahan, siya naman doon sa bahay namin. Parang suki ko lang siya sa tingin nila kaya nakalusot ako. At isa pa, walang ibang tindahan na nagpapasakop sa kanila kung hindi ako lang. Kaya iniingatan din nila na wag akong banggain. Wala po bang nagaganap na engkwentro dito? Armado sila. Tapos may nakita akong isang grupo kanina. Masama ang tingin sa kabila. Parang anumang oras maglalaban eh. Ilang beses nang nangyari ang ganyan. Sa awa ng Diyos, hindi naman ako napuruhan dahil meron akong tinatangan kagaya mo. Nagulat si Yani nang banggitin nito ang tangan. Bigla siyang kinabahan. Nagsimulang magduda. Ikaw naman, bakit ganyan yung mukha mo? Ito ang aking tangan, mutya ng pandakaking itim. Ginagamit ko bilang proteksyon sa masasamang loob at ligaw na bala. Ikaw ba? Ano ang tangan mo? Matagal bago nakasagot si Yani. Nagdadalawang isip na ipaalam ang tinatangan. Pangil ng buhaya. Minana ko sa chewing manunugis. Nung namaya pa siya,
Akong sumunod. Kumunot ang noo ng matanda. Pangil ng buhaya. Gayon pa lang ako nakarinig ng ganyan Ang alam ko merong gabay na buhaya. Pero ang maging mutya ang pangil nito bago sa pandinig ko. Ano ba ang taglay niyan? Sapat lang para mairaos ko ang bawat engkwentrong susuungin. Ganun ba? Nararamdaman ko na meron kang agam-agam. Hindi mo naman kailangan i-detalye. Pasensya na sa tanong ko. Kuryoso lang dahil bago sa aking pandinig. Nga pala, gamitin mo ang papag na ito. Merong kumot at unan dyan. Doon ako sa kabila. Matulog ka na. Sa paglipas ng oras, hindi makatulog si Yani. Hindi sa namamahay kundi naninibago sa paligid. Umalingaw-ngaw ang kakaibang amoy. Wala namang nasusunog sa lugar. Hindi niya maintindihan ang nangyayari, kaya't dahan-dahang lumabas upang malaman. Laking gulat nito. Ang bumungad sa kanya ay isang nilalang. Dito nagmumula ang masangsang na amoy. Kakaiba yung amoy ng aswang na to Parang sinunog na goma. Wika niya habang nakatitig sa nilalang. Pumasok siya uli at naganap ng magagamit na patalim. Balak na tugisin ang halimaw. Pero dahil sa pagpigil ni Manong Julio, hindi nagawa. Yani, hindi sa lahat ng pagkakataon pwede kang mangialam sa nangyayari sa paligid. Minsan kailangan ding baliwalain para sa kaligtasan ng lahat. Ang nilalang na yan, miyembro ng pamilyang aswang. Sa sandaling malaman nilang may tumutugis dito sa lugar, hindi lang ikaw ang babalikan nila. Kaming nakatira dito ay mapeperwisyo din. Ano po ang ibig niyong sabihin, Manong? Hindi po ko yung tipo ng tao na hayaan na lang magpalaboy-laboy ang nilalang, lalo na kung nang bibiktima. Ang punto ko, kung sasaktan mo yan, buong grupo ang makakalaban mo. Hindi lang ikaw, lahat kami sa lugar na ito ay damay. Nangyari na yan noon Yani maniwala ka man o hindi. Pinaulanan ng bala ang buong bayan. Minaltrato ang mga tao. Kung may malasakit ka, magpigil ka muna. Hindi lubos maunawaan ni Yani ang sinabi nito. Labag sa kanyang kalooban ang panoorin ang nilalang na malayang nagpapalaboy-laboy sa labas. Naghahanap ng mabibiktima. Ano pang silbi ng pagiging manunugis ko hindi gagamitin? May tamang pagkakataon para umatake Yani. Kung makakapag-intay ka, magagawa mo ang lahat ng plano ng walang nadadamay. Tamang pagkakataon. Kayo na mismo ang nagsabi na sa oras masakta ng aswang na yan, lahat ng taga dito mananagot. Ano pang tamang pagkakataon? Sa tingin ko, desidido kang puksain ng aswang kaya aaminin ko sa'yo. Makinig ka. Tuwing katapusan ng buwan, umaalis ang lahat ng nasasakupan niyan para magtungo sa ibang lugar. Maghahanap ng dudukutin. Sa mga sandaling iyan, mag-asawa at anak lamang ang matitira sa tahanan. Pwede mo silang sugurin kung kaya mong kalabanin sila ng sabay. Katulad lang din naman sila ng karamihang aswang. May kainaan at kung mahuhulaan mo, matatalo mo ng walang kahirap-hirap. Napaisip si Yani sa sinabi ng matanda. Katapusan ng buwan, ilang araw pa ang aantayin. Sinilip niya muli ang labas. Wala na roon ang aswang. Nanghihinayang siya sa pagkakataon. Yani, alam kong mahirap para sa iyo ang ganito pero magtiis ka muna. Magagawa mo ang iyong ninanais na puksain ang aswang sa tamang pagkakataon. Magpahinga ka na. Malalim na ang gabi. Nagbuntong hininga si Yani. Wala nang nagawa. Kinabukasan madaling araw pa lang gising na si Manong Julio. Kasalukuyang nagkakape nang bumangon si Yani. Magandang umaga sa iyo. Halika, sabayan mo kong magkape. Alam kong masama ang loob mo dahil sa nangyari kagabi. Tiis-tiis lang talaga. Ako man, atat ng puksain ang mga yan para sa ikakatahimik ng lugar. Kaso nagdadalawang isip ako.
Hindi ako matapang katulad mo. Kung ganon, para sa protection lang ang tangan nyo. Hindi ginagamit para labanan ng mga nilalang. Ganun na nga. Matanda na kasi ako nung magkaroon eh. Mahina na ang katawan pero sumuong pa sa mga labanan. Tinatangan ko lamang ito para maging proteksyon sa araw-araw na panganib. Ikaw sa tingin ko, isa kang magiting na manunugis. Sa tindig mong yan hula ko, marami ka nang napuksa. Sa awa ng Diyos, mangilan-ngilan na rin po ang natugis kong kampo ng impyerno. Bata pa lamang ako nung natuto pero hindi kaagad nagsimula. Natatakot eh. Pero kalaunan nalusaw din yung takot. Napalitan ng tapang. Wala nang pagpipilian eh. Ay nako, buti ka pa talaga. Kung binata pa ako na magkaroon ng tangan, siguro magiging kagaya mo. Naubos ko sana ang lahat ng halimaw sa lugar na to. Kaso hindi na mababalik ang nakaraan eh. Mabuti nga at napadpad ka dito sa amin. Asahan ko ang tulong mo yan eh. Po, ano pong ibig niyong sabihin? Anong tulong ang maaasahan niyo sa akin? Kilala ko ang mga astang ganyan yan eh. Hindi mo man sabihin. Alam kong hindi ka aalis dito hanggat hindi mo napupuksa ang halimaw. Kaya aasa ko na magagawan mo ng paraan ang bagay na ito. Walang ibang pwedeng humarap sa mga nilalang na yon kung hindi ikaw lamang. Maasahan ba kita? Hindi mapigilan ni Yani na mapangiti. Mag-isa siya sa buhay noon pa man. At hindi naranasang merong taong magtitiwala sa kanyang kakayahan. Makakaasa po kayo, Manong. Ayos ang ngiti ah. Mukhang malaki ang kasiguraduhan na magiging payapa pagdating ng araw ang lugar na ito. Magkape ka muna. Hindi pa sumisikat ang araw. Nanatili si Yani sa poder ni Mang Julio. Tumutulong sa tindahan. Pero nag-iingat na hindi makita ng ibang tao lalo na ng grupo. Habang nagpapalipas ng araw, inihanda rin ang sarili sa inaasahang sagupaan laban sa pamilya ng aswang. Nariyan naman ang matanda. Sinasagot ang bawat katanungan tungkol sa mga ito. Paunti-unti niyang nakakabisado dahil ginamit din ni Mang Julio ang kakayahan. Sinamantala ang kainaan ng tauhan ng kalaban. Iho, malapit na ang katapusan. Alis na naman ba kayo? Tanong ng matanda sa lalaking sumadya sa tindahan. Bakit ka ba nagtatanong? Nagbabala ka bang magsumbong tanda? Hindi naman sa ganon. Bakit ko naman kayo isusumbong? Ang sa akin lang, gusto kong malaman para makapaghanda ako ng pagkaing may bibigay sa inyo. Baka kasi sa araw na yon, ubos na ang alak at sigarilyo nyo, diba? Oo nga pala. Sa Sabado ang alis namin. Hindi ko pwedeng sabihin kung saan. Madaling araw kami lalakad, kaya siguraduhin mong nakahanda na mga kakailanganin namin sa biyahe. Damihan mong yosi ha, kulay pula. Akin ang bigas at dilata. Kinuha nito ang hiningi sa tindahan. Pagkatapos ay umangkas ng motorsiklo at umalis. Wala talagang asal ang mga yan ah. Kuha ng kuha dito sa tindahan. Hindi man lang marunong magbayad kahit kalahati. Pabayaan mo na yan eh. Ang importante, sapat ang impormasyong kailangan natin. Pulido na ba ang plano mo? Ilang araw na lang magsasabado na. Kailangan handa tayo para dire-diretso. Handa na ako, Manong. Nakahasa na rin ang binigay mong itak. Araw na lang ang inaantay natin. Mabuti kung ganon. Itabi mo muna ang mga yan dahil may ilang araw pang aantayin. Habang nagpapalipas ng araw, minabuti ni Yani na magmanman. Hindi siya pinigilan ni Mang Julio na umalis. Tinungo niya ang kagubatan kung saan nagtatago ang tagungkuta ng mga kalaban. Sa mismong bundok ito gumawa ng tahanan. Hindi masyadong halata. Kung hindi lang siya nasabihan kung saan banda, malalagpasan niya ang lugar. May mangilan-ngilang kalalakihang nagbabantay sa labas. Malayo siya pero naaamoy ang samyu ng pamilyang aswang. Sa katunayan nakita niya ang padre de pamilya. Kung titignan parang rebeldeng pinaghahanap ng otoridad. Nang mapansin niyang nagsikalat ang mga tauhan nito, umatras si Yani.
Maaga pa para sumugod, kaya babalikan ko na lamang kayo. Mabilis na lumipas ang araw. Sumapit ang takdang oras ng pag-alis ng mga tauhan nito. Nakahanda na si Yani sa paglusob, pero pinabaunan muna ng paalala ni Manong Julio. Yani, hindi man kita kilalang lubos. May tiwala pa rin ako sa'yo. Asahan kong pagbalik mo, napuksa mo na ang pamilyang iyon. Huwag ka rin magpadalos-dalos, iho. Kung alanganin umatras ka muna. Maraming pagkakataon. Huwag kang sumugal sa alanganing sitwasyon. Tatandaan ko po, Manong Julio. Maraming salamat sa tiwala. Lalakad na po ako. Hinatid siya ng tanaw. Dumiretso si Yani sa kagubatan. Naging mapagmatsyag sa paligid dahil wala pang nakikitang nilalang. Maraming bakas sa hangin. Nang makarating sa tahanan nito, hindi siya nakalusob kagad. May iilang nakatambay sa labas. Nagkamali yata si Manong Julio sa pagkakataong ito Hindi lahat ng tauhan ang umalis. Merong naiwan pero kaya to. Tsumempo si Yani. Pinag-aralan ang galaw ng mga bantay. Nagsusugal ang mga ito at masyadong abala ang atensyon sa mga hawak na baraha. Inagaw niya ang pansin. Alisto nang marinig ang pagsipol. Niligaw niya sa kakawyan. Isa-isang inambahan hanggang sa natumba. Pagkatapos ay nagmamadaling bumalik upang ang pamilyang aswang ang atupagin. Bago siya lumusob, nagkarga ng orasyon ng binata. Saktong pagkatapos ay bumungad ang padre de pamilya. Hinahanap nito ang mga tauhan. Dali-dali siyang lumabas upang harapin. Antingero, ang lakas ng loob mong lumusob. Dito pa sa aking dome. Alam mo bang walang mananugis na nagtagumpay na puksain ang aking angkan? Isang malaking pagkakamali ang binabalak mo. Ganyan ba talaga ang lahi niyo mga aswang? Palaging madaldal. Kung inakala mong mabibigo ako, bakit hindi natin subukan para magkaalaman? Masyado kang nagmamadaling mamatay. Kalmahan mo dahil dyan din ang bagsak mo. Tinatago mo pa ang iyong mukha sa ilalim ng tela. Natatakot ka bang makilala? Hindi ka taga rito ano? Ang daldal! Daming sinasabi. Magpalit ka na ng anyo para ganahan ako sa pakikipaglaban. Nakakabagot! Ilang sandali pa biglang may umatake sa likuran ni Yani. Mabilis naman siyang nakabawi. Hinabol ng taga ang aswang. Malala ang tama ng nilalang, kung kaya't gumagapang na lamang ito. Binata pa tong isang to Mukhang hindi pa sanay sa pakikipaglaban. Puro lang kasi atake. Walang depensa kaya ayan napuruan. Anak mo ba to? Mana yata sa'yo Mas lalong nanggalaiti sa galit ang lalaki nang apakan niya sa ulo ang aswang. Hindi mo man sabihin pero batay sa reaksyon mo, anak mo nga ang isang to. Ang asawa mo, nandyan ba sa loob? Tawagin mo para sabay-sabay na kayo. Nanlaki ang mga mata ng lalaki nang paulit-ulit na tinaga ni Yani ang aswang. Ilang sandali pa ang lumipas, wala na itong buhay. Dahil dito sumugod ang lalaki. Hindi pa man nakakapagpalit ng anyo, malakas na ang puwersa. Sa tanang buhay ko, wala pang nanakit sa aking pamilya. Ikaw ang bukod tanging nangahas. Hindi kita bubuhayin. Paano kung ikaw ang sabihan kong hindi ka mabubuhay? Puro satsat. Tara! Sumugod ang nilalang. Habang nagsasagupaan, lumabas pa ang isang nilalang. Dali-daling hinila ang bangkay ng anak. Sumisigaw pa ito na patayin siya, pagbayarin sa ginawa. Habang tumatagal, mas lalong lumalakas ang nilalang. Nasaan yung tao lang ito pero hindi may kakaila ang kakayahan. Ilang beses na itumba si Yani, kamuntikan pang mapuruhan. Malakas Sayang hindi mo pinamana sa anak mo. Tignan mo yung asawa mo, nagluluksa na. Upang malingat ang atensyon ng lalaki, sa sandaling lumingon ay bumuelo si Yani. Inatake ang aswang.
Buong puwersang hinawakan ang leeg. Sige, subukan mong humakbang. Pupugutan ko ng ulo ang pinakamamahal mong asawa. Habang hawak-hawak ang nilalang. Hindi mo ako madadaan sa ganito, bata. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang nakatakas sa mga tauhan ko. Isa palang manunugis ang kanilang natangay. Pasalamat ka, hindi ka pinagkainteresan. Masyado ka kasing mapapel. Nililigtas mo ang mga taong wala namang koneksyon sa'yo. Pasalamat ka may mga tao mo. Mas inuna ko ang kapakanan ng mga bata kaysa patayin sila. Maraming taong madadamay eh. O ngayon tayong dalawa lang. Tignan natin kung hanggang saan yung lakas nyo. Diniinan ni Yani ang pagkakasakal. Dumaing ng napakalakas ang lalaki nang unti-unting bumaon ang patalim sa leeg. May gana ka pang sumagot ng ganyan ha? Sige, tignan natin kung makakatawa ka pa. Hindi na nagdalawang isip si Yani. Itinarak ang itak sa leeg nito. Sinundan ng taga sa ulo at muka. Pagbagsak ng lalaki, sumugod naman ang babaeng aswang. Pinaulanan niya ng kalmot. Sinubukan pang mangagat. Mas bagay ka maging aso kumpara sa aswang. Tumabi ka nga. Tinaga ito ni Yani. Hindi tinigilan hanggang sa humandusay. Napabuntong hininga pagkatapos. Tinignan ang sariling katawan. Wala namang natamong sugat kahit paulit-ulit natamaan sa inkwentro kanina. Tinapos niya ang pamilya ng aswang sa pamamagitan ng pagsunog ng bangkay. Pagbalik sa tahanan, nakaabang si Manong Julio sa kanya. Hindi may tago ang tuwa nang makita siyang makauwi. Yani, salamat sa Diyos, nagbalik ka na. Nabahala ako eh. Ilang oras na ang lumipas magmula nung umalis ka. Kumusta ang lakad? Gusto ko makarinig ng mabuting balita. Manong Julio, ano po sa tingin niyo ang kinalabasan ng plano natin? Isa kang anghel. Pinadala sa aming lugar para sugpuin ang kasamaan ng pamilya. Walang ibang nangahas na labanan sila kung hindi ikaw lang. Maraming salamat sa iyo, Yani. Walang anuman Manong. Ginagampanan ko lang kung anong tama. Hindi ko man nailigtas ang lahat ng kabataan na nadukot nila noon. Pero napuksa ko naman ang ugat. Kasunod na inasikaso ni Mang Julio ang pagbalik ni Yani sa lugar na pinanggalingan. Humingi ng tulong sa pinsan na kapitan. Kasabay ng pag-alis ni Yani ang pagdakip ng mga tauhan ng pamilyang aswang. Sa pagkapadpad niya sa lugar, merong magandang naidulot kung titignan at pag-aaralang mabuti. Parang hindi nagkataon ang lahat. Nakatakda ang pagdating ni Yani sa kanilang baryo upang tuluyang wakasan ang panggagambala ng mga aswang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Ben. Nangyari ito sa probinsya ng Bukidnon. Abaka ang pangunahing hanap buhay ng magkapatid na si Ben at Linda. Mga bata pa lang ito na ang nakagisnan. Maaga si Ben sa taniman upang masigurado ang maayos na paglaki ng bawat puno. Samantalang nagbabahay-bahay ang kapatid para maglako ng kakanin. Dagdag kita para sa gastusin. Pagsapit ng hapon magkatulong sila sa paghahatak ng abaka upang matugunan ang hiling ng mga suki. Hindi malaki ang kanilang negosyo dahil maliit lang ang taniman. Sa likod ng bahay na merong iilang metrong hawak, iilan lang din ang suking lumalapit. Konti lang din ang binibili. Kuya, ang sabi ni Mang Juan, may bibili daw ng abaka sa kanya kaso hindi maasikaso. May lakad daw siya eh. Kung pwede daw sa atin na lang, kunin na natin. Wala naman tayo masyadong gagawin eh. May mapuputol pa naman siguro dyan ano. Nang makauwi galing sa paglilibot ng paninda. Oo naman, sakto. May 4 na punong makukuha. Kung sasakto, edi kunin na natin. Nasaan ba si Mang Juan nang makausap ko? Sakto, wala na tayong pera. Nandun sa taniman niya ng abaka.
Mukhang may inaabangan eh. Narinig ko isang babae ang pabalik-balik doon. Madaling araw sa kahating gabi. Aswang nga daw eh. Aswang? Meron uli sa atin? Parang kamakailan lang may umatake tapos eto na naman. Ang bilis yata ng muling pagsalakay ah. Nagmamadaling maubos yung lahi nila. Ang sabihin mo, gustong-gusto mo yung ganyan. Palibhasa may tangan. Ano? May sinasabi ka? Huwag mo ngang dinadama yung tangan ko. Hindi ka naman inaano dyan ah. Oo, inaano. Dami pang sinasabi. Puntahan mo na lang si Mang Juan. Baka magbago pa yung isip nun kapag hindi nakausap eh. Nagtungo si Ben sa taniman ng kaibigan. Naabutan niya ito sa kalagitnaan ng malawak na lupain. Sinusuri ang makipot na bahagi. Mang Juan, magandang araw po. Kumusta kayo? Ang bilis ng pagtubo ng mga puno ah. Nga po bala, may papasuyo daw po kayo sabi ni Linda. Teka, sandali Ben. Huwag ka munang maingay. May minamanmanan akong babae eh. Pakiramdam ko aswang eh. Abala sa pagtingin sa bandang unahan. May nakatayong babae sa hindi kalayuan. Tinitigan ito ni Mang Ben. Umalis din makalipas ang ilang sandali. Oh, dalawa tayo nakakita ha. Biglang naglaho yung babae. Dumaan dun sa likod ng puno pero nawala na. Saksi ka rin sa nangyayaring kababalagan ha. Oy Manong, kakarating ko lang. Huwag mo kong dinadamay sa mga ganyan mo ah. Ay naku, itong binatang to. Ano bang meron? Ano atin? Yung bibili po ng abaka ang pinunta ko dito. Ang sabi ni Linda, ipapasalo niyo raw sa akin eh. Magkano ba yun? Doon natin sa bahay pag-usapan. Baka bumalik yung babae, maaswang pa tayo. Sumunod siya sa matanda. Sa katunayan, kilala siya bilang mahina. Pinagkakatiwalaan lang ito sa gawaing may kinalaman sa abaka. Pero sa ibang bagay ay wala na. Dahil ito sa kanyang sakit, na hanggang sa ngayon apektado pa rin ang tingin ng tao sa kanya. Nang magkasundo sa negosyo, naglakas loob si Ben na magtanong tungkol sa aswang. Mang Juan, huwag niyo sanang mamasamay ng itatanong ko ah. Aswang po ba talaga yung babaeng tinutukoy niyo kanina? Parang hindi naman eh. Gustong makakuha ng impormasyon upang malaman ang gagawing pamumuksa. Ikaw talaga, umuwi ka na nga lang, ihanda mo yung abaka. Kung matapos ng maaga, mas mabuti. Baka madagdagan pa ang ibabayad sa'yo. Kung wala lang akong lalakarin, ako na ang gagawa niyan eh. Doon po muna tayo sa aswang. Eto naman parang hindi kaibigan. Magkapit bahay lang po tayo tapos nandito sa lugar natin ang halimaw. Sabihan niyo po ako tungkol dyan para alam ko ang gagawin ko para makapaganda sa kaligtasan namin ni Linda. Alam niyo naman na dalawa na lang kami sa buhay. Yung babae nga kanina, hula ko aswang yun eh. Ilang araw ko nang napapansin na pabalik-balik yan sa dulo ng taniman ko. Doon talaga sa masukal na bahagi kung saan ang hirap ng daanan dahil sa sanga ng kawayan. Tapos tuwing hating gabi, may naririnig akong pagaspas ng pakpak. Mabaho ang samyo ng hangin. Bandang 4:00 maririnig ko uli. Para bang bumabalik. Sa tingin ko manananggal yan. Kaya ikaw mag-iingat ka. O siya, alis na. Marami pa akong gagawin kapag handa ng abaka. Pakihatid na lang dito sa bahay. Kukunin niya ng suki ko eh. Trabahuin mo ng maayos para matapos kagad. Umalis na si Ben. Habang pauwi, nag-isip ng paraan kung paano mahuhuli ang sinasabing aswang. Pagdating sa tahanan ay nagtaka. May sinisilip ang kapatid sa kabilang bahagi ng daan. Anong meron dyan, Linda? Kung makasilip parang merong ano ah. Ano ba yan? Ano bang tinitignan mo? Kuya, ang tagal mo kasing umuwi eh. Hindi mo tuloy nakita yung babae. Grabe lantad yung pagkatao niya. Nasa loob pa ako ng bahay ah. Naaamoy ko na yung pagkaaswang. Bakit pa kasi ang tagal mong bumalik? Napahaba ang usapan eh. Sino ba yung sinasabi mong babae? Aswang din. May sinabi ng ganyan si Mang Juan eh. Marami ba sila? Grabe naman yung panahon ngayon. Sabay-sabay na dumadayo sa lugar natin. Hindi kuya. Iisa lang ang tinutukoy naming dalawa. Pareho ng sotong nakita ko sa taniman niya eh.
Grabe talaga. Kamakailan lang may nabalita ang aswang dito sa atin tapos ngayon meron na naman. Kuya, unahan mo kaya bago may mabiktima. Itaboy mo na ng maaga. Hindi ko pa nakikita yung sinasabi nyo. Saka na ako kikilos kapag nakumpirmang aswang talaga. Mamaya magkamali tayo eh. O siya, bumalik ka na sa loob para masimulan ng trabaho. Kailangan din kasing matapos kagad, sabi ni Mang Juan. Ay naku, yung matandang yan. Kapag siya magpapasalo, ura-urada. Halika na nga. Trinabaho nila ang paggawa ng abaka. Tulong-tulong sa pagpuputol at pagbabalat. Si Ben ang humahatak. Samantalang si Linda naman ang nag-aayos sa bilaran upang mapatuyo. Inabutan sila ng hapon hindi pa natapos. Binilisan nila. Sa kalagitnaan ay biglang napatigil nang mapansin ang kakaibang amoy sa hangin. Napatingin siya sa paligid. Napansin ang pagdaan ng isang babae. Nagmamadali siyang tumayo para tignan pero hindi na nahabol. Ang sabi nagmamadali daw pero siya naman yung kung ano-ano yung ginagawa. O ano, may nakita ka din? Yung babae ba? Sabi ko sa'yo, totoo yan eh. Psst, huwag ka maingay. Mamaya marinig pa tayo eh. Bumalik ka nga dun. Nawala tuloy yung tinitignan ko. Hinahanap ko yung pinagmumula ng amoy, bigla kang makikisali dito. Hindi mo na mahanap kasi wala na yun. Hindi ko nga naaamoy. Kumpara sa kanya, likas kay Linda ang makaamoy ng samyu ng aswang. Mabilis ang kanyang pangamoy. Sensitibo sa ganitong bagay. Hindi kagaya niya. Saka lang malalaman kapag nasa malapitan. At kung natukoy na ng tangang mutya, naiisahan pa siya kung paminsan. Ibinalik na ang pansin sa naudlot na gawain. Pagkatapos ng paghahatak, ipinasok sa silong ang binilad na abaka. Hindi pa gaanong tuyo kung kaya't kinakailangang ibilad uli kinabukasan. Walang ibang mapaglagyan, kaya sa ilalim na lamang ng kanilang kubo. Pagsapit ng gabi, inatupag ni Ben ang pagbabantay. May mga loko-loko na bigla na lang nagnanakaw. Simpleng abaka ay dinadali pa. Ilang beses silang nabiktima ng nakawan. Nasanay na sa pagbabantay tuwing gabi. Kuya, sigurado ka bang hindi ka magpapasama dito sa silong? Pwede kitang samahan. Mag-usap tayo para hindi ka antukin. Pwede ring palitan. Ako mauuna tapos ikaw mamayang hating gabi. Nagdala ito ng kape at nilagang mais para may pagkakaabalahang pagkain ng kapatid. Hindi na, ito naman bago ng bago. Doon ka na sa loob. Matulog dahil gigising ka pa ng maaga para makiusap ng ilang pirasong kakanin doon kay Aling Marsing. Hanggang ngayon ba maliit pa rin ang bigay niya? Kuripot talaga yung matandang yan eh. Hayaan mo na, tayo nakikiusap eh. Huwag na magreklamo. Nakakaipon naman ako paunti-unti eh. At kapag sapat na, doon tayo bumawi. Napabuntong hininga si Ben. Sa kanilang dalawa, ang kapatid ang merong naiipon. Ang lahat kasi ng kinikita sa abaka ay napupunta sa pagpapaayos ng bahay. Sa araw-araw na gastusin nilang magkakapatid at iba pang mahalagang bagay. Pumasok ka na nga sa loob. Huwag mong kalimutang patay ng lamparilla. Maraming damit dyan, baka masunog pa tayo. Huwag kang magkakamali. Minsan mo nang ginawa yan eh. Oo na, ito naman pinapaalala pa. Malulungkot na naman ako dahil maaalala ko yung nangyari. Diyan ka na nga. O ito pala, panlaban mo. Kung sakaling may masamang loob na dumaan, sumigaw ka ha, para marinig ko makatulong ako sa'yo. Iniwan sa kanya ang itak na ginamit ng ama nung nabubuhay pa. Ang patalim na ilang ulit nang pumatay ng aswang na dumarayo sa lugar. Nang mag-isa na lamang, dito na nagsimulang humigop ng kape at ngumuya ng nilagang mais. Hindi nagtagal lumipas din ang oras at habang nilalabanan ang antok, nabuhayan ng kalooban nang makita ang isang babaeng nagmamadaling naglalakad. Huminto sa kakawyan, parang naghahanap ng masukal na bahagi. Hindi muna siya kumilos. Sinundan lamang ito ng tingin.
Naramdaman niya ang senyales ng tangan pero piniling magmanman muna. Ilang sandali pa nawala ito bigla. Dali-dali niyang ginising ang kapatid upang ipaalam sana na aalis siya. Susundan ng nakitang tao. Pero dahil himbing na himbing ang kapatid, hindi na nagawa pa. Nakarating siya sa lupain ni Mang Juan, ang pinakamalawak na taniman ng abaka sa lugar. Nakita niyang sumusuot ang babae sa makikipot na bahagi. May ideya siya sa kilos nito. Naghahanap ng pwesto upang mapag-iwanan ng ibabang parte ng katawan. Nagtago siya habang nakamanman. Naalerto nang mapansing lumingon ito sa kanyang gawi. Kinabahan na baka mahuli kagad. Sa kabutiang palad ay hindi siya napansin. Dumaan ito sa nakatumbang sanga ng kawayan. Nag-intay si Ben. Hindi nagtagal narinig ang pagaspas ng mga pakpak. Kita niya ang paglipad ng nilalang. Hindi siya makapaniwala dahil buong buhay manunugis siya ng aswang. Pero ngayon lang nakainkwentro ng manananggal. Ang nakakalaban niya ay ordinaryong aswang lamang. Tao pa rin ang hubog. Naiiba lang ng kaunti ang itsura. Bago pa makalimutan ang sadya, pinukaw ang sarili at hinanap ang kaputol. Hindi siya nabigo. Nakita sa harapan ang ibabang bahagi ng nilalang. Sobrang tapang ng amoy. Kamuntika ng hindi kayanin ng sikmura. Gumagalaw pa ang bituka at laman. Ay nako, hindi ko pa nabitbit yung pinaka-importante kung kailang kailangan eh. Hindi nadala ang pangunahing pangontra. Hindi mali na, hindi naman yan maglalakad eh. Diyan ka lang, kukuha muna ako ng pangontra. Siguradong masusunog yung buong pagkatao mo. Sandali lang. Nagmamadali siyang umuwi. Kamuntikan pa siyang makita ni Mang Juan. May bitbit na sulo. Nagising ang matanda dahil sa pagaspas. Hindi na siya nag-abala na magpakita pa sa matanda. Kinuha ang mga pangontra pagdating sa tahanan. Gising na si Linda ng mga sandaling ito. Kinausap siya dahil sa pag-aalala. Ikaw talagang tao ka? Sabing gisingin mo ko kahit anong mangyari para alam ko eh. Pagkagising ko wala ka na. Ilang beses kitang tinawag pero walang sumasagot. Aatakihin ako sa puso nito eh. Ano ba yung dala mo? May bitbit ka na namang langis. Lahat pa ng asin at bawang sa kusina binulsa mo. Saan kusina ka ba magluluto ng ganitong oras? Bumalik ka nga sa pagkakatulog. Mukhang nalimpungatan ka. Magluluto eh. Alam mong tutugis ako ng aswang. Sige na, matulog ka uli. Uy, pwede ba akong sumama? O teka, sariling lakad na naman to eh. Gusto sanang sumama ng kapatid pero hindi niya pinayagan. Kumaripas ng takbo pabalik sa kinalalagyan ng kaputol na katawan. Kaso nga lang wala na ito sa lugar. Kahit saang bahaging tignan ay walang magilap. Hindi na rin natuloy ang paghahanap ng dumating si Mang Juan. Kasama nito ang dalawang kapitbahay. Sigurado ako sa narinig ko mga pare. Dito nang galing ang pagaspas ng pakpak. Diyan lang ang bahay ko. Malapit lang. Talagang binabantayan ko ang ganitong oras. Alam ko nandyan lang yun eh. Mautak din ang nilalang na yan ah. Itinago ng husto yung kaputol. Takot na mabisto. Naglibot ang tatlo. Hindi umalis ng lugar. Hindi nakahintay si Ben dahil kung mananatili siya, malaki ang tsansa na baka makita nila at baka pag-isipan ng masama. Posible pang mapagbintangan na aswang. Upang makaiwas sa gulo, siya na lamang ang umalis sa lugar. May panghihinayang pero inisip na lang din ang sariling kaligtasan. Kaso nga lang hindi pa rin mapalagay. Oh, ba't ganyan yung mukha mo? Para kang nilamutak ng aswang. Hindi mo napatay? Natakasan ka? Hindi ako natakasan. Minalas lang. Naroon si Mang Juan eh. Hinahanap nila yung kaputol ng manananggal. Ako na lang ang umiwas. Kapag nakita ako dun, pagbibintangan pa ako nun eh. Sigurado magkakagulo. Naroon na sana eh. Hindi pa tuloy natuloy.
Kung wala lang yung matandang yun, siguradong napatay ko na yung aswang. Sagabal talaga yung mangwan na yan, no? Dati siya rin yung dahilan kung bakit hindi mo napatay kagad yung aswang eh. Pero namamangha ako sa kanya, kahit matanda na, hindi natatakot na lumabas kahit gabi, no? Swerte lang niya, hindi niya naaaktuhan yung halimaw pero isipin mo kuya, paano kung nagkataon na mapahamak siya? Sa itsura niyang yun siguradong papatayin siya ng nilalang eh. Ang taba pa naman nun. Seryosong bagay, nakuha pang magbiro. Ano, matutulog ka ba uli? Bala kong bumalik dun eh. Baka wala na sila mangwan mamaya. Kung yan ang gusto mo, sige. Hindi ako matutulog. Nawala na din yung antok ko eh. Ako na magbabantay. Pinalipas ni Ben ang ilang sandali. Nang matansya ang oras, bumalik siya ng taniman. Pero hindi magawang lumapit sa kawayanan dahil naroon si Mangwan. Nawala ng pag-asa dahil nag-iinuman pa ang mga ito. Matatandang to talaga. Madaling araw na naglalasing pa. Dito pa sa taniman kung saan ako may gagawin. Ay nako. Patuloy siyang nag-abang. Hanggang sa maramdaman muli ang presensya ng aswang. Sa hindi kalayuan nakita na lamang ang itaas na bahagi ng katawan. Patuloy na lumilipad. Kagad siyang nagtago. Nang mapansin si Mangwan sa unahan, maingat siyang tumawid. Sinikap na hindi mahalata ng matanda ang kilos. Dumiretso siya sa kinalalagyan ng aswang. Nakita itong bumalik na sa katawan. May kalayuan pa kaya binilisan ng paglalakad. Nagkabulan dahil nakita siya ng babae. Mas lalong nagkagulo nang marinig ang boses nila Mangwan. Dali-dali siyang naganap ng matataguan. Kahit may mga tinik sa paligid. Sumiksik si Ben. Dumaan ang mga matanda. Lahat sila ay may dalang patalim. Narinig nyo, hindi ba? May aswang talaga. Ayaw nyo kasing maniwala eh. Magkalat tayo para mapadali ang paghahanap. Doon kayong dalawa at dito naman ako. Kapag nakita nyo, patayin nyo kagad. Nang lumampas ang mga matatanda ay doon lang siya lumabas. Hinanap niya ang babae pero hindi matagpuan kahit saan. Napamura na lang sa nangyari. Kasalanan talaga to ni Mangwan eh. Kung hindi siya nangialam, patay na sana yung aswang na yan. Habang nakaupo sa silong. Hayaan mo na, baka sa susunod mahuli mo na yung aswang, kumalma ka. Tataas yung presyo ng dugo mo niyan eh. Kahit ako umiinit yung ulo ko sa Mangwan na yan. Bakit pa kasi palagi umiiksena? Mapupuksa na dapat yung aswang, nakikiagaw pa. Anong balak mo kuya? Mag-aantay uli ng ibang pagkakataon, ano pa ba? Kung wala lang si Mangwan, tapos na sana eh. Sa ikalawang pagkakataon, naudlot ang pagpaslang dahil kay Mangwan. Nakalis na ito ng lugar. May lakad sa ibang bayan. Pagsapit ng gabi, inunahan niya ang halimaw. Kaso hindi ito bumalik sa taniman. Naganap ng ibang mapagtataguan. Nasundan niya kagad sa kabilang bahagi ng kawayanan. Muli siyang nagmanman. Inantay ang paglipad ng aswang upang ang kaputol ang pagkakaabalahan. Hindi nagtagal. Umalis na ang itaas na bahagi. Pagkatapos maging ganap ang pagbabago ng anyo. Kagad nilapitan ni Ben ang kaputol. Matutusta ka sa akin ngayon. Balita ko, may dinalik ang tao sa kabilang lungsod. Ang galing mo rin, no? Dito ka sa amin nag-iwan ng bahagi ng katawan. Tapos sa malayong lugar ka mang bibiktima. Hanggang dito na lang ang kasamaan mo. Inilabas ni Ben ang pangontrang dala. Pero bago pa man maibuhos ang lana, tumilapon siya matapos atakihin ng kung anong nilalang. Aray ko! Talagang nauntog pa ako. Bumalik ka talaga ha? Parang alam na alam mo na nandito ako. Hindi mo mapoprotektahan ang sarili mo laban sa akin. Ito pala ang unang beses na makakainkwentro ko na manananggal. Pero sisiguraduhin kong wala kang takas. Hinugot niya ang itak na nakasugbit sa tagiliran. Ilang sandali pa nagsimula na ang sagupan. Napikon siya. Nakakalamang ang aswang. Nakakalipad ito sa hangin.
Matapang ka lang dahil nakakalipad ka eh. Subukan mong bumalik sa katawan mo. Talagang mayayari ka sa akin. Muling sumugod ang nilalang. Tumagal ang laban at hindi na nagustuhan ng nangyayari. Ilang sandali pa ang lumipas pero hindi napupuksa ang nilalang. Hinagisa ng pangontra. Lahat-lahat ay ginawa pero naiilagan lamang. Hanggang sa tinitigan ni Ben ang kaputol na katawan na nasa tabi. Iniwanan ng pansin ang umaatake sa itaas na bahagi. Tinrabaho ang nasa ibaba. Nagmamadaling lumapit ang aswang upang protektahan pero naunahan niya. Nabuhusan ng langis. Nalagyan ng mga pangontra. Kitang-kita ang dahan-dahang epekto nito. Umuusok ang kalahating katawan ng nilalang. Umangil ng napakalakas ang manananggal. Damang-dama niya ang nangyayari sa katawan. Naging mas mabagsik at walang tigil na sumugod kay Ben. Alisto naman siya at nilalabanan ang bawat atake. Minsan nga lang nalulupig pero nagagawan pa rin ng paraan. Hanggang sa magawang tagain ang pakpak ng nilalang. Dito siya nagkaroon ng pagkakataon na tapusin ito. Pinagsasaksak hanggang sa maputol ang iba't ibang bahagi. Saka lamang tinigilan ng hindi na gumagalaw. Buti nga yan sa'yo. Ganyan ang napapala ng mga nilalang na hindi mapigilan ng pagkayok. Karma mo yan. Magsilbing kabayaran sa buhay na dinali mo. Kulang pa nga yan kung tutusin. Matapos nun ay muling binalingan ang kaputol ng katawan. Sinunog. Inantay hanggang sa maging abo. Bahagyang lumayo dahil masyadong matapang ang amoy. Sinalin na rin ang itaas na bahagi. Ilang oras din ang lumipas bago tuluyang naging abo. Minadali niya ang paghukay upang mailibing ang tirang labi. Binigyan niya ng maayos na libing kahit masamang nilalang ang napatay. Ilang sandali pa ay sumikat na ang araw. Umuwi siyang malaki ang ngiti dahil matagumpay na napuksa ang nilalang. Ayos yung ngiti ah. Ang tagal mong bumalik. Ano ba nangyari sa lakad mo? Kinabahan ako ah. Siyempre, tinatanong pa ba yan? Wala na yung nilalang. Ang daling itumba. Ayun, naging pataba sa lupa yung katawan. Hambog ka na naman. Sigurado ko bang walang nakakita sa'yo? Tayong dalawa lang nakakaalam na manunugis ka ha? Baka mamaya may ibang nakaalam. Oo, walang nakaalam, walang nakakita. Maingat akong gumalaw. Aminado minsan nagkakamali pagdating sa ibang usapin pero pag usapin ng panunugis, wala kang masasabi sa akin. Sobrang galing ko eh. Nakakainis yung kayabangan mo. Kumain ka na nga dun para matulungan mo ako magbilad ng abaka. Mamaya sugurin tayo ni Mang Juan eh, ang kupad nating kumilos. Malaki ang tuwa ni Ben. Nagawang puksain ang manananggal. Ito ang unang beses na engkwentro sa ganung uri ng nilalang. Marami man ang naging aberya sa kanyang plano. Pero masaya si Ben. Matagumpay niyang nailigpit ang perwisyo sa kanilang baryo. Ipinagpatuloy ni Ben ang linda ang buhay. Nagkukubli bilang nagtitinda ng abaka. Pero ang katunayan, pinuprotektahan nila ang baryo sa banta ng mga nilalang. Lalong-lalo na ang mga aswang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Leon. Taong 1979, probinsya ng Bukidnon. Kakatila pa lang ng ulan, kinakabahan ang magkapatid na si Badang at Norman. Nautusan ang dalawa na bantayan ng kalabaw. Pero dahil sa pagpapabaya, hindi na malayan na nakawala na pala ito. Nilibot nila ang buong lugar subalit walang nakita. Malapit na ang oras ng pag-uwi ni Caleon na siya namang ikinakabahala dahil siguradong mapapagalitan. Ikaw kasi Badang, kung sumunod ka sa sinabi ko, hindi sana makakawala ang kalabaw. Doon dapat sa puno ng mangga tinali eh. Bakit kasi doon sa maliit na punla ng saging mo nilagay?
Pagdating ni Kali yun, siguradong malilintikan tayo pareho eh. Malintikan ako malilintikan. Nakawala na eh. Wala namang problema kung mapagalitan kahit mapalo pa ng sinturon. Sanay na tong puwet ko eh. Kaya hindi ko na nararamdaman yung sakit. Ay nako, loko ka talaga. Ayos lang sa'yo pero sa akin hindi. Siyempre nakakaya kay Kali yun. Yun na nga lang ang pinapagawa sa atin, di pa masunod ng maayos. Ikaw naman kasi, masyado kang pabida. Sarap mong iuntog eh. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, bigla silang natigilan nang mapansin ang grupo ng mga kalalakian. Kumakatok sila sa tahanan. Nagunahan pa sa paglapit sa pintuan ng dalawa sa pag-aakalang tauhan ng munisipyo. Naroon sa lugar upang mamigay ng kaunting tulong. Napapangiti sila sa naisip. Pero kagad ding napawi nang malaman ang pakay ng mga ito. Mapagpalang araw sa inyo mga iho. Ako si Pastor Hermo. Malapit ako sa Amang Diyos. Pinadala ako sa lupa para ituro ang banal na salita. Nais ko sanang maimbitan kayo na maging kasapi ng aming pangkat. Sabay nating ipalaganap ang salita ng Diyos. Bayan, nakala ko ayuda. Imbitasyon lang pala. Pasensya na po ha. Pero hindi kami naniniwala sa ganyan eh. Baka kasi sinungaling kayo. Kagad sinaway ni Norman ang kapatid sa prangkang pananalita. Hindi naman makapaniwala ang pastor. Ngumiti na lamang sa sinabi ni Badang. Mga iho, meron kaming pagpupulong sa Martes ha. Sana pagbigyan yung imbitasyon namin. Sandali lang naman eh. Hindi aabutin ng 1 oras. Kakasabi ko lang po ayaw namin eh. Hindi niyo ba narinig? Uy Badang, ito kung magsalita. Sugo ng Diyos ang kausap mo ha. Tapos wala ka man lang paggalang. Pasensya na po kayo pastor ha. Sadyang may kaunting diferensya lamang tong kapatid ko. Saan po ba magaganap? Anong oras o? Bandang 3:00 ng hapon. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-intay dahil susunduin namin kayo. O ano? Babalikan namin kayo sa Martes ha. Mauna na kami dahil mangiimbita pa kami ng iba eh. Mas marami, mas matutuwa ang Diyos. Nakangiting nagpaalam ang pastor. Sinundan na lamang nila ito ng tingin habang lumalayo. Pagkatapos kinausap ni Badang ang kapatid. Norman, lagot ka talaga. Bakit ka pumayag? Hindi ba kakasabi lang ni Kali yun? Huwag tayong maniniwala sa mga ganyan. Kunwari lang sila. Sugo daw ng Diyos. Mukhang alagad ng demonyo. Ay naku. Tumawa pa ito ng malakas nang makitang kamuntikang madapa ang pastor. Kita mo na. Walang sugo ng Diyos na ganyan. Sayang hindi nadapa. Ako pa ang uutuin. Ipapalaganap ang banal na aral. Ay sus. Mas maniniwala pa ako sa aral ni Kali yun kahit hindi yun Diyos. Kinaltokan ni Norman ang kapatid upang matigil. Umayos na rin sila dahil dumating si Kaleon. Parehong nanginginig. Nang makitang hila-hila nito ang nakawalang kalabaw. Lalapit sana si Badang para magmano, pero nahampas ng puso ng saging sa ulo. Kaleon naman, magmamano lang ang tao, hinampas mo pa. Masakit yun ha. Parang bakal yung puso na yan ha. Ano ba ang bilin ko sa inyong dalawa? Italyang kalabaw sa puno ng mangga para hindi makawala. Ano nangyari? Ba't nakasalubong ko to sa daan? Siguro ho, nainip sa ilalim ng puno, Kali yun. Naisipan na sunduin ka. Ay mabuti nga nakita kayo eh. Di may kasama kayo pa uwi. Isa pang hampas sa ulo ang natanggap ni Badang. Si Norman naman, nagpresentang itali ang kalabaw sa puno ng mangga sa hindi kalayuan. Pagkatapos nun, magkarap silang nag-usap sa sala. Bata pa lamang si Kaleon. Kinupkup siya ng lolo at lola. Kaso nga lang sa hindi inaasahang pagkakataon na maalam ang matatanda. Ang mga magulang naman ng magkapatid, sabay na nagpaalam matapos masangkot sa engkwentro ng rebelde at sundalo bilang ganti. Kinupkup niya ang mga ito at inalagaan sa abot ng makakaya. Subalit sadyang isang hamon para sa kanya ang pagpapalaki kay Badang. Pilyong bata na may sariling mundo. Bumawi naman kay Norman
na masunurin at mabait. Kumusta naman ang araw niyong dalawa dito sa bahay? May maririnig ba akong magandang balita lalo na sa'yo, Badang? Kagad pinigilan ni Norman ang kapatid na magsasalita na sana. Siguradong kukulo lamang ang dugo ni Caleon sa mga sasabihin ng bibig nito. Naging maayos naman po ang bentahan ng kamote. Naubos po yung 2 bukag. Nasa altar po yung salapi na kinita. Caleon, binawasan po yun ni Badang. Pinusta po sa sabong. Tinitigan ng masama ni Caleon si Badang na parang walang naririnig. Pasimpleng nakaupo habang nakatingin sa malayo. Nagbuntong hininga na lamang ang matanda upang pigilan ang sarili na mapalo ito. Masyado ng pagod mula sa buong araw ng pag-aararo upang disiplinahin pa si Badang. Ay nako, hayaan mo na. Alam ko naman na kahit anong pusta ng batang yan, matatalo pa rin niya. Magsikain na kayo sa kusina. May dala akong kaunting pansit at manok. Pagkasya inyo na lamang ha. Matulog na rin kayo pagkatapos. Habang nasa kusina ang dalawa, inatupag ni Caleon ang pagpapalit ng lubid sa kalabaw. Umiksi ito matapos maputol. Sa kalagitnaan napansin niya ang 3 lalaki. Papalapit na sana sa kanyang tahanan, pero nang makita siya, lumihis ng daanan sabay karipas ng takbo. Hindi na lang masyadong pinagtuunan ng pansin. Ilang sandali pa, saktong natapos ang gawain. Lumabas si Norman. May kailangan ka ba, Norman? Nga pala, maaga akong aalis bukas dahil anihan ng saging sa taniman ni Mang Ruben. Sasama rin ako sa pagbebenta sa kabilang bayan at baka buong araw ako mawawala ha. Matino ka, kaya ikaw ang bahala sa kapatid mo. Asahan kong walang masamang mangyayari sa oras na wala ako. Makakaasa ka po, Caleon. May gusto lang po sana akong itanong. Kanina po kasi may dumating na kalalakian. Nagpakilala sa amin na pastor daw. Si Pastor Hermo. Ang sabi, inutusan daw siya ng Diyos na magpalaganap ng banal na aral. Inimbitahan po kami sa gaganaping pagpupulong ngayong Martes. Pwede po ba kaming pumunta? Naka-oo po kasi ako sa kanila eh. Kung makakabuti sa inyo, pwede kayong pumunta. Pero kung magdudulot ng kasamaan, wag na. Sa susunod na araw pa naman yan kaya pag-usapan nating maigi. Baka magkaroon din ng pagkakataon na makasalubong ko yung pastor na yan eh. Gusto ko sanang alamin muna ang kanilang pakay bago kayo papuntahin. Hindi natin alam, baka mamaya iba ang kanilang intensyon. May punto nga po kayo. Sige po, pag-usapan na lang natin sa susunod. Nagdadalawang isip nga din po ako eh. Baka hindi talaga sugo ng Diyos yun eh. Hindi nga talaga. Ginagamit lang nila ang Diyos para magawa ang masamang binabalak. Caleon, itong kapatid ko hindi nag-iisip eh. Pumayag ka agad sa imbitasyon. Hindi pa natin alam kung anong pakay nila. Mamaya patayin tayo dun eh. Parehong napalingon ang dalawa sa biglaang pagsingit ni Badang. Nakadungaw ito sa bintana. Inintay ni Caleon ang susunod niyang sasabihin. Wala po talaga akong tiwala sa pastor na yon, Caleon. Nararamdaman ko, may binabalak siyang masama eh. Nangakot lang yun ang biktima niya. Badang, nakalimutan mo yata ang sinabi ko. Huwag ka basta-bastang magbibitaw ng salita sa taong hindi ka naman sigurado. Puro ka lang kutob. Pero aminin mo, Caleon, minsan yung kutob natin, yan yung nagliligtas sa tao sa posibleng kapamakan. Sasang-ayon man kayo sa akin o hindi, wala akong tiwala sa pastor na yun. Ikaw naman, Norman, kung magpapadala ka sa paniniwala mo, bahala ka, basta hindi ako sasama. Mamaya gawin pa akong pulutan dun eh. Napakaingay mo, matulog ka na nga lang. Sumasabat pa sa usapan eh. Naiwan si Caleon. Napapaisip sa sinabi ni Badang. May punto ang bata. Ilang beses na ring may nagpapanggap na pangkat na nagsasabing alagad sila ng Diyos pero krimen ang ginagawa. Nandadamay pa ng mga inosenteng tao. Sa kabilang banda, hanga rin siya sa ugaling iyon ni Badang. Kahit pasaway, hindi madaling mauto
lalo na sa ganung bagay. Yun din kasi ang dahilan kung bakit kamuntikang mapatay ang kanilang ama nung minsang naimbitahan sa pagpupulong. Nakaligtas naman pero hindi nadakip ang grupo. Dahil dito, kinabahan siya sa maaaring kahinatnan ng magkapatid kung sakaling pilitin ng pastor na sumama sa kanila. Kinabukasan bago siya umalis, ginising niya ang dalawa upang bilinan na huwag magpadala sa matamis na salita ng kahit na sino, lalo na ang pastor kung sakaling bumalik. Sa pagkakataong ito, umasa siya kay Badang. Si Norman ay merong personalidad na hindi makatanggi, kaya mas madalas itong mapalapit sa kapamakan kumpara sa kapatid. Ako na po ang bahala, Leon. Mabuti naman pinagkatiwalaan niyo na ako. Palagi na lang kasi si Norman eh. Hindi naman sa nagtatampo ko, pero parang gano'n na nga. Umagang umaga, wag mo akong paandaran ng ganyan ha. Umayos kayong dalawa. Ikaw Norman, alam kong nahihiya kang tumanggi lalo na kung ibang tao ang hihiling. Pero ilagay mo rin sa isipan mo ang posibleng mangyari, masama man o mabuti. O siya, malapit nang sumikat ang araw. Kailangan ko nang umalis. Dadalhin ko ang kalabaw dahil hiramin doon sa taniman. Wala kong ibibiling ibang bagay kung hindi alagaan at bantayan niyo ang isa't isa. Nagkakaintindihan ba tayo? Tumango ang magkapatid. Umalis na si Leon pagkatapos nun. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula na sa gawaing bahay si Norman, samantalang nakaiga lamang si Badang sa papag doon sa ilalim ng puno. Nakailang tawag na siya subalit hindi ito nakinig. Hinayaan na lang din upang walang sagutan na mangyari. Ganyan tayo eh. Ako na lang palagi ang gumagawa ng gawaing bahay Samantalang yung isa dyan, akala mo kung sinong senyorito. Sariling kalat, hindi maayos. Itinikom na lamang ni Norman ang bibig. Nagbingi-bingihan ang kapatid. Ipinagpatuloy niya ang pagwawalis ng bakuran. Hindi nagtagal ay maging siya. Nagulat sa biglaang pagbangon nito. Nandito na naman yung pastor ah. Yung akala mo kung sinong santo. Hoy Norman, pumasok ka ng bahay ah. Ako nang bahalang humarap sa mga yan. Alam ko na bibigay ka kaagad eh. Pasok na. Kung makapagsalita ka, parang nakababatang kapatid ako Mas matanda ako sa'yo Konting respeto naman. Ano bang sinasabi mo dyan? 1 taon lang naman yung tanda mo sa akin. Pumasok ka na nga, malapit na sila oh. Sumunod na lamang si Norman kahit labag sa kalooban. Gusto sanang siya ang humarap sa mga panauhin. Dahil kung si Badang ang kakausap, paniguradong kung ano-ano ang sasabihin. Pero wala nang nagawa kung hindi pakinggan ang usapan sa labas. Mapagpalang araw sa iyo, iho. Nandito ako muli para imbitahan kayo ng kapatid mo sa mangyayaring pagpupulong mamayang gabi. Ang nasabi ko nung nakaraan sa Martes pa, hindi ba? Kaso may iba kaming gagawin eh. Kaya ito, nagdala ako ng kaunting pasalubong. Biyaya mula sa may kapal. Hindi pagpapalain ng araw kung magpapatuloy kayo. Huwag na tayo maglokohan, pastor. Kunwari ka pa eh. Ginagamit mo lang ang Diyos para malin lang kung sinong gusto mong biktimahin. Kung grupo kayo ng sindikato at nagnanais kunin ang lamang loob namin, huwag na. Marami kaming sakit. Maluba ang kalagayan namin. Mukha lang malusog pero malapit nang mamatay. Natawa ang pastor sa sinabi ni Badang. Hindi inasahan ang ugali nito. Iyo, nagkakamali ka ng inaakala Hindi kami sindikato. Wala kaming balak na manguha ng lamang loob. Bakit? Sa tingin nyo ba, sindikato lang ang may lakas ng loob na gumawa ng ganyan? Ay naku, hindi mo ba nakukuha yung punto ko? Ang galing mong magpanggap pero mahina yung kukote mo. Tumitig ang pastor kay Badang. Sa puntong ito ay nakaramdam siya ng kaba. Utoy, ano ba gusto mong palabasin? Ang tabil ng dila mo Tumayo si Badang at tumitig pabalik sa pastor. Ang pinupunto ko, itigil mo na ang kalokohan mo. Kung sa tingin mo magtatagumpay ka sa panlilin lang, wag mo nang antayin pa na dumating si Leon.
Talagang hindi mo nakukuha yung punto ko, no? Ang hina talaga ng utak mo. Sisimplihan ko na lang. Umalis ka na. Bago pa dumating ang antingero, natatapos ng buhay mo, aswang! Sandaling natigilan ng pastor. Ngunit nanatiling nakatitig ng masama sa kanya. Hindi mo inasanang malalaman ko, no? Matagal ko nang kasama sa isang bubong antingero. Kahit papano, may nalalaman na ako ibang bagay tungkol sa kagaya mong aswang. Kahit anong pagngiti o matatamis sa salita ang sabihin mo, mangingibabaw pa rin ang totoo mong katauhan. Hindi mo maitatago ang katotohanan. Nagbuntong hininga ang pastor. Halatang nagpipigil ang itsura. Ngumiti na lamang ito at nagpaalam. Iho, sa tingin ko, nagkamali ako ng batang inimbita. Maraming salamat ha. Alis na ako. Mahusay ka. Tumalikod na ang pastor. Pero hindi maitatanggi ang galit nito. Oy badang, ano bang sinasabi mo? Kung ano-ano yung lumalabas sa bibig mo eh. Ginalit mo yung tao. Isa ka po eh. Hindi ko alam kung bakit ganyan ka mag-isip. Ilang taon na nating kasama si Kaleon. Ang antingero na maraming aswang na tinugis. Kahit kaunti wala ka natutunan. Oo, alam ko. Wala siyang diretsyong itinuro sa atin. Pero imposible naman na hindi mo nakikita yung ginagawa niya. Hindi na lang sumagot si Norman. Hinayaan ang kapatid na magpatuloy sa pagsasalita. Sa puntong ito sinesermonan siya. Habang nakikinig, napagtanto ang isang bagay. Kamuntikan na siyang mapakagat sa pain ng aswang. Matapos ang sandaling iyon, hindi na bumalik ang pastor. Kaso nga lang pagsapit ng dilim, nagsimula silang makaramdam ng panganib. Norman, wala ka ba naaamoy? Ang tindi ng alingasaw. Hawakan mo nga to. Mas mabuti nang handa tayo kaysa mahuli. Siguradong babalik yun. Nagtataka si Norman kung bakit siya inabutan ng itak. Sinong sila at bakit kailangan ng itak? Baliw ka ba? Gabing-gabi umaarangkada yung kabaliwan mo ah. Nasa talampakan ba yung ilong mo? Umaalingasaw na ang amoy ng aswang. Hindi mo pa rin napapansin. Hawakan mo yan, panlaban natin yan eh. Wala si Kaleon, kaya tayo lang ang magliligtas sa ating sarili. Nakiramdam si Norman sa paligid. Kagaya ng kapatid. Napansin na rin ang presensya ng aswang. Kagad silang nagpatay ng gasera. Inantay sa kadiliman ang paglapit ng nilalang. Pareho pang nagulat sa biglaang pagkalampag ng bubong na para bang may dumapong dambuhalang halimaw. Sinundan din ito ng nakakakilabot na halinghing. Akala ko ba uuwi din si Kaleon? Bakit hanggang ngayon wala pa siya? Paano tayo niyan? Isang tabi mo muna yung takot mo. Walang maitutulong yan sa sitwasyon natin. Hindi ito ang oras para magpadala kung ayaw mong malapan ng aswang. Natatakot man ay pilit itong pinanlabanan. Sinikap nilang makalipat ng pwesto dahil ang kinalalagyan nila malapit ng mabutas ang bubong na paulit-ulit na kinakalmot ng nilalang sa itaas. Natataranta na ang dalawa dahil kaunti na lamang makakapasok na ang aswang. Nakita nila ang kuko nito. Nabutas ang pinagtagpi-tagping nipa. Nagmamadali silang nagtungo sa pintuan para lumabas. Natigilan dahil nasa harapan na ang nilalang. Sige, subukan mong lumapit. Akala mo natatakot kami ha? Sige lang, konting dikit pa, pupugutan kita ng ulo. Sinubukang tagain ng aswang. Si Norman sa kabilang banda. Nilalabanan ang sarili. Malapit nang mawalan ng malay dahil sa takot. Buong puwersang ibabalibag ng nilalang si Badang. Kaso nga lang hindi ito natuloy dahil tinadyakan siya ni Kaleon. Kaya pala hindi ako mapakali habang nasa daan. May nag-aantay na palang bisita sa akin tahanan. Mabuti dito ka napadpad ano? Masisigurado ko na mabibigyan ka ng patas na laban. Kita mo na? Sabi ko sa iyo may kasama kaming antingero eh. Siguradong hindi ka na makakauwi sa inyo. Dito ka na mamamatay. Inakay nito ang kapatid sa gilid.
upang mabigyan ng espasyo ang antingero at aswang. Wala nang marami pang salita. Naganap ang bakbakan. Sa kalagitnaan, hindi may tatanggi ang husay ni Calion. Aliw na aliw ang magkapatid habang pinapanood si Calion na pahirapan ang nilalang. Hindi nito tinatantanan ang nilalang. Gusto sanang makatakas, pero palaging sinusundan ni Calion sabay taga. Gumagapang na lamang ito. Patuloy pa ring naghahanap ng paraan para makatakas. Marami nang natamong sugat. Malubha na ito, pero hindi pa rin napuputulan ng hininga. Ang tindi ng kaluluwa mo ah. Yung ibang nakakalaban ko, sa ganyang kalagayan wala nang buhay eh. Pero ikaw humihinga ka pa rin. Lalaban ka pa talaga ano? Pasensya ka na lang. Lahat ng nakakasalamuha kong nilalang, hindi ko na binubuhay. Talagang bibiktimahin mo pa yung mga inaalagaan ko ha? Badang, tama ba? Eto ba yung pastor na kumakausap sa inyo? Tinitigang mabuti ni Badang ang mukha ng aswang. Marami ng sugat at puno na ng dugo. Subalit nakilala pa din ito ni Badang. Siya nga po yun, Calion. Hindi ako maaaring magkamali. Ganyan-ganyan yung mukha niyan eh. Pareho pa sila ng amoy. Walang pinagkaiba. Tuluyan mo na yan para hindi na makapambiktima ng ibang tao. Matapos makumpirma mula kay Badang, walang pagdadalawang isip na tinuluyan ang aswang. Madali niya itong napatay. Makalipas ang ilang sandali, ginawa ng paraan para mailigpit ang bangkay. Nang gabing iyon, pagkatapos ng engkwentro, kinausap ni Calion ang magkapatid. Mabuti na lamang hindi kayo nabiktima ng aswang. At ikaw Badang, may tinatago ka palang tapang ano? Akala ko kasi pasaway na bata ka lang, pero may ibubuga ka pala. Ako pa? Siyempre may natutunan din ho ako. Ilang taon na tayo magkasama eh. Palihim ko hong inaaral yung kilos at galaw nyo, lalo na sa tuwing tutugis ka ng aswang. Kaya medyo nakapag-aral ho ng kaunti. Pasensya na po kayo, Calion eh. Kasalanan ko po yan eh. Kinausap ko pa kasi yung pastor na yon. Tatandaan ko po yung aral nito. Hindi na po mauulit. Dire-diretso ka kasi. Hindi man lang kilatisin ng taong karap. Kakakilala mo lang sa tao, pumapayag ka kagad na sumama. Kung naakto ang ikaw lang mag-isa, malamang ginawa ka ng pulutan nun. Tama na Badang. Isa itong hindi inaasahang pangyayari pero may punto ka pa rin. Dapat kilalanin muna ang tao bago pumayag sa anumang imbitasyon. Norman, ayos lang yan. Huwag mo nang patulan yung kapatid mo. Ang mahalaga, ligtas kayong dalawa. Sayang lang ho ano, ang bilis na tapos ng laban. Kulang yung aksyonan eh. Ang saya habang nanonood eh. Talaga bang mahina sila, Calion? Depende sa uri ng aswang na nakalaban. Kung mataas na uri at malakas, malamang mahaba ang labanan. Lalo na kung kayang talunin ang tanga na mutya. May pagkakataon na ganyan. Pero dahil mababang uri lang yung kanina, madaling natapos ang laban. Mainam na rin ang ganon dahil gusto ko na magpahinga. Galing pa ako sa anihan at napagod na. O siya, magsitulog na tayo. Kinabukasan, nagtanong-tanong si Calion tungkol sa pastor. May iilan sa kapitbahay na nakapansin, pero hindi kilala dahil isang beses lang nakita. Inimbitahan din sila katulad nila Norman. Ang sabi sa kanila, bagong grupo na tagapagpalaganap ng salita ng Diyos. Merong nagkaroon ng interes, lalo na yung palasimba, at mahilig sumali sa ganitong klaseng aktibidad. Pinalipas niya ang ilang araw upang malaman kung may lilitaw pa mula sa grupong iyon. Pero sa kabutihang palad ay wala na. Sa kabilang banda, hindi pa rin humupa ang kanyang galit dahil ginamit ng nilalang ang Diyos upang makapanlinlang at makahanap ng bibiktimahin. Hindi naman siya perpektong tao, pero walang karapatan ang sinuman na gawin ang bagay na ito. Kaya naman hindi siya nagsisisi. Natuluyan niyang winakasan ng buhay ang isang aswang na nagpapanggap na banal.